Nakakatagdang maghain ng mga panibagong ebidensya ang House Prosecution Panel kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung ano yan, alamin sa sentro ng balita ni Sheila Natividad. May mga bagong ebidensyang ihahain ng House Prosecution Panel sa pre-trial ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam ng Radyo Pilipinas kay Bicol Saro Party List Representative at House Prosecution Panel member Terry Riton, sinabi niyang ito ay ang mga umano'y ari-arian ng Vice Presidente na hindi nakasaad sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Na-find out po namin na meron pong ilang mga pag-aari na nakalista po doon sa isang particular na ahensya, pero hindi po pala nakalista doon po sa kanya pong SALN sa kahit anong pong taon. Ayon kay Ridon, hindi pa napag-uusapan sa mga pagdinig ng House Committees ang mga impormasyong ito at nakatakdang ilatag sa pre-trial brief at pre-trial conference ng prosekusyon. Giit niya, nagmumula ang mga datos sa mga records ng ahensya ng pamahalaan tulad ng Land Transportation Office at Land Registration Authority. Ani Ridon, mabigat ang pinag-uusapang halaga ng mga umano'y ari-arian ng bise na hindi nakadeklara sa kanyang SALN. Mabigat po ito kasi una, yung pong pinagsamang value po nito ay hindi po barya, no? So nasa milyon-milyon piso rin po yung kabuang value po nitong pinag-usapan po nating mga pag-aari, personal properties. Paliwanag pa ng mambabatas, hindi hadlang ang pagiging bagong ebidensya nito dahil pinapayagan naman ang paghahain ng karagdagang dokumento at testigo basta't papayagan din ito ng Senate Impeachment Court at may kaugnayan nito sa kaso. Dahil dito, posible rin umanong madagdagan ang naunang sinabing 25 testigong ihaharap sa paglilitis. Samantala, sinabi rin ni Ridon na rerespetuhin ng House Prosecution Panel kung sino man ang kikilalaning presiding officer ng Senate Impeachment Court. Iginiit din niya na nakabatay pa rin ang estratehiya ng prosekusyon sa pagkuha ng kinakailangang 16 na boto para mahatulan ang Vice Presidente. Sheila Natividad, para sa Bayan.